milk hygiene. Okay po. So, this is in the new curriculum po ng bagong ng BETMED, the milk hygiene and the meat hygiene is inano po nila, pinag-isa na po nila, no? Dati food hygiene 1, food hygiene 2 po ata yan. Okay? And of course, no, we are talking on the food safety. Ano ba pag sinabi pong food safety? Gagawin ko sana, Doc Gopo, magpaparecite ako eh. Pero hindi na po. Kasi we just have 1 hour. Or kung mag-exceed man tayo, siguro hindi naman po gaano. Para lang ma-refresh lang po tayo. So, siyempre po, pag sinabing food hygiene and safety, we are all aware na safetyness na kinakain natin. Okay? So, lahat naman tayo kailangan, especially for the mothers like me, no? Gusto ko kakainin yung anak ko. Safe siya in a hygienic way. Okay, food safety, it is a plays a critical role in ensuring the safety and the quality of food products to prevent foodborne illnesses. Di po ba? Pag nagkasakit yung anak, ano po yung lagi natin sinasabi? Ano ba yung nakain mo? Bakit may sakit or masakit yung tiyan? Okay, Opo. so the Centers for Disease Control Ma'am estimated Janine, po. wait Yes lang po, Doc. po. Ang nakikita pa lang na screen ay yung scores. Ay, sorry. Why, what Opo. happened? Sorry. Bakit ganun? Okay, wait lang po. Bakit kaya? Ulitin niyo, ma'am. Share ulit pa. Iba-iba pala to. Opo. Ibang window yung na-share. Okay. Sorry po. Ayan, kita na po. Yes, ma'am. Kita na po. Ay, sorry po. Hindi sanay sa ano eh, no? Hindi ako sanay sa... Okay, wait lang po. Ayan, okay na po. Sorry. Opo, opo. So, it plays a critical control, no? Okay. So, according to the CDC, mayroong estimated millions of people get sick, no, sa foodborne illnesses. So, there are 5 common foodborne organisms. Andiyan yung norovirus, the salmonella, Clostridium botulinum, Campylobacter streptococcus aureus, no? So, lagi natin kasi narinig, oh, salmonella. Saan ba nakukuha ang salmonella? Saan ba nakukuha yung Clostridium botulinum, the Campylobacter? Bakit ba lagi itong nandiyadyaan, yung mga organismo na yan? Okay, so merong mga pwedeng gawin para sila maiwasan. Okay, so ito yung mga preventing contaminations natin. So we have the biological, chemical, and yung ating physical. So going back, sa biological, ito yung mga pathogens, microorganisms such as the bacteria, the viruses, parasite, and the fungi. So, meron ding mga toxin. So, these are the naturally occurring toxins sa mga plants natin and mga seafoods natin. So, yung lalo na yung allergy. So, meron ding mga pathogens that are producing toxin. Okay? Pagdating naman po sa chemicals, these are the materials or excessive, mga unproved food additives and preservatives that are not intended to be in the food. Hindi ko po alam kung meron na akong naging mga estudyante sa inyo. Meron po ba? May yung graduate sa Araneta ha. Meron na po ba akong estudyante? Siguro I've been teaching the FSTC for 10 years. Pwede po magsalita kasi hindi ko kayo nakikita po eh, or magtaas ng kamay. Meron po ba na naging estudyante ko o wala? Dok, pakitingin nga kung meron ako naging estudyante dito. Kasi sabi niyo mga 5 years na eh, kung meron ng nakagraduate eh. Wala Wala ba? pong nagtataas ng kamay, ma'am. Kilala, baka namumukha nila ako, yung babaeng sobrang puti sa... Oo, opo. Okay, Meron okay akong po. kilala, ma'am, pero wala po siya ngayon. Okay, sige. So yung, okay po ano, chemicals. Kasi sa chemicals po, there are mga food additives, no? Yung mga sobra yung mga nilalagay. For example, di ba? Siguro usual naman po, bibili kayo ng mga meat products sa palengke, nagawa lang nila, no? It's not branded, pero we are not sure how many percents of mga food additives that they are putting it on, no? So, yun yung nakakatakot po kasi.
we are not that much sure ilang percent ba yung nilalagay nilang preservatives doon sa mga meat products natin. And it should not be intended na mapunta doon sa pagkain natin, which is nakakatakot po, no? So yun yung iniiwasan natin. Kaya po ako pag nagtuturo po ako ng FSTC, lalo na ako may nagbabalita. Okay Okay po. na po, ma'am. Okay, pag nagtuturo po kasi ako ng FSTC, I'll make sure to my students that the preservatives that we are added is in accordance doon lang sa dapat kung gaano kadami ang dapat na ilagay niya. For example, for 1 kilo, meron po kasing standard na mga chemicals lang na pwede nating ilagay. And the same with you, di po ba? Pag kayo po nagbibigay ng gamot sa sa mga alaga ninyo or of course, no, kailangan sakto lang siya. Hindi pwedeng mag-overdose tayo doon. Okay? So the physical, these are any foreign materials or natural objects that intended to be in food. So we have the example ng hair, yung glass, at saka ng plastic. Pag kayo kumakain po kayo sa labas, di po ba pag may napansin kayong hair, ano po ba ginagawa natin? Sa spaghetti nakita sa palabok. Aalisin lang po ba natin? Tapos kakainin ulit natin? Or nagtatawag tayo ng manager kasi gusto natin papalitan yung binili natin. It's because we are paying for the hygienic way, no? Safety nung kinakain natin. May glass. Ako po, as much as possible, ayokong or pinapapalitan ko po yung plato na merong nagpingas. Bakit? Kasi may tendency, nung ginamit nila yon baka nagkaroon ng chips off na glass. So, nagpapapalit po ako lagi. Although sabihin nila maarte, but of course, I'm very ano po kasi pagdating sa pagkain. And of course, sa plastic, alam na natin yung plastic. Very, ano yan, all over the world. Andiyan dyan yung plastic na yan. Okay, so, the food safety, laging nag-uumpisa po yan sa atin. Health and personal hygiene. Okay, we have to clean. Ilang beses po ba tayong nagwa-wash ng hands? Lalo na pag nagpe-prepare po tayo ng pagkain natin, ilang beses ba? Isa lang, dalawa? And of course, yung mga surfaces open natin. Lagi tayo may basahan. Sa school po, pag nagla-laboratory kami, we make sure lahat ng area ay nakasanitize. Kaya hindi naman po sa nag-iinarte, it's because we are dealing with the food, kailangan po na nakasanitize. Yung hands nila, as much as possible, kung ano yung dadamputin nila, every dampot, dapat maghugas sila ng kamay. At kayo din naman po, di ba? Pag mag-opera, ang kamay nyo nga, kailangan nakasanitize, no? Pag maghahawak kayo ng animals, kayo ay naka-gloves. Okay? Pero we are talking on the safety of the foods na mag-umpisa po sa atin yan. Cleaning and sanitizing. Then separate. So, kailangan iwasan po natin yung tinatawag na cross-contamination. Paano po nagkakaroon ng cross-contamination? Okay, ano-ano po ba? Yung ginamit po na chopping board. Actually, yung mga chefs po, iba-iba yung chopping board na ginagamit nila. Iba-ibang pagkain, iba yung sa gulay, sa karne, iba sa prutas. So, may kanya-kanya pong designated color. Pero tayo po, paano po tayo nasa bahay? Isa lang po kami nga po, isa lang yung aming chopping board. Pero paano ko maiiwasan ng cross-contamination? So, pag hiniwa ko ang karne, hugasan ko kaagad siya para maghiwa ulit ng panibago. Okay? So, ganun po dapat yung ginagawa natin. Kasi syempre sa bahay, alam nga naman sobrang dami yung kulay ng ating chopping board. Okay? And then we have to cook it thoroughly. Okay? To make our food safe, no? Internal temperature, lagi po natin yan dapat tignan. Paano? Hindi naman po tayo nagluluto ng hapok sa atin sa Pilipino, especially, no? Ah, Siyempre, yung iba may sanay po kumain ng mga what's this, yung half done. Pero usually po tayo kasi gusto natin
talagang ang loob ng pagkain natin ay naaabot yung temperatura na tama para po ma-assure natin na mamatay lahat ng microorganism na meron sa kanya. Okay, so ano na po tayo? Oh, time and the temperature po. Ko ata makita. Wait po. So, time and temperature for safety. So, ito yung mga nakaka-affect ng microorganism sa kanilang paglaki. The food, the acidity, temperature, time, oxygen, and moisture. So, ang acronym po nito is PATTO. PATTOM po. Ano po ba itong PATTOM na ito? So, yung food, the microorganism need a constant source of nutrients to survive, especially the protein. Moist, protein-rich food, lalo na yung mga raw meat or seafoods natin, cooked rice or pasta, eggs, and dairy products, are potentially hazardous and are considered high-risk food. Siyempre po, lalo na yung mga meat natin, no? Kasi yung protina is very good source of na dumami ang microorganism. Okay? Lalo na po yung mga pasta natin and then yung dairy products natin, very maselan po yan eh, no? Okay, yung acidity, so sabi dito, bacteria grow best in an environment that is slightly acidic or neutral. So usually the pH level is 4.6 to 7.5 and they are flourish in a pH range between 6.6 and 7.5. So ibig sabihin, pag bababa po yung pH natin, mas ang chance hindi dumami yung bacteria. Pero as long as na pagkain ay tumataas po ang pH. Ano po ba yung pH? Ito po yung neutral level. Pag mababa po ang pH ay acidic. Pag mataas, ito po ay basicity, di po ba? So, yung mga bacteria po ay hindi dumadami kapag ang pH level ay nasa 4.6 siya, no? Because the environment is too acidic. Thus, yung mga acidic foods po natin, katulad ng vinegar, mga fresh fruit, lalo na yung mga citrus, seldom provide a favorable climate for pathogenic bacteria. Ang pagkain po kasi ay may tinatawag na acid food, low food, at saka yung neutral lang po. Okay? Yung usually na mga acid food po natin ay ina-under lang po natin ng pasteurizations. Like po ng gatas, na mga citrus food po natin. Pero yung po mga low acid natin, which is the categorized like yung mga meat po natin, sila po yung binibigyan natin ng mas mataas na temperature o sa pag iniluluto na po natin. Kasi sila po yung most likely dahil mas mataas po yung pH nila ay nangangailangan ng mataas na temperatura ng pagkaluto para ma-destroy po natin lahat ng microorganism. Okay, yung oras. Okay, when low acid and high protein available foods are left out too long, so iniwan natin na matagal sa room temperature, magkukos ng bacteria to grow to dangerous level that can cause the illness. So yung mga pagkain na naiiwanan, o may tinatawag po kasi tayong danger zone, no? Yung 40 degrees Fahrenheit up to 140 degrees Fahrenheit for more than 2 hours and either be cooled or heated. If the temperature is above 90 degrees Fahrenheit, the food should not be left out for more than 1 hour. So, yan po yung danger zone time natin. Kailangan, wag po siya iwanan ng 2 hours sa labas ng at the room temperature. So, automatic, dapat po siya ay initin na. Di ba pag kumakain po tayo sa mga eat all you can, okay? Mahalaga po yung oras na nandoon siya sa labas lang po. So makikita nyo pag gulay, meron po yung or prutas, nakayelo po siya, niyeyelohan nila. Or kapag po naman siya ay mga luto na, they make sure dapat yung temperature ng pagkain ay nandoon sa kanyang specific Fahrenheit or centigrade para maiwasan po natin na sila ay masira. Okay? So yung temperature, time and temperature po kasi napaka-importante, no? Yung bacteria grow best at the temperature, sabi natin kanina, which is the danger zone. Ang mga pagkain po
na mainit ay dapat isiniserve ng mainit. Kapag ang pagkain po ay malamig, dapat po isiniserve yan ng malamig. Po. Oxygen. Okay, meron po tayo kasi mga microorganism na nabubuhay, okay, kahit walang hangin. Pero most of them, no, almost of the foodborne pathogens are aerobic, that is requiring ng oxygen para sila ay mag-survive at dumami. Pero may isa po kasi microorganism like the Clostridium botulinum. This is a rare type of foodborne illness that causes specific type ng bacteria called Clostridium botulinum that grows only an anaerobic condition. Ito po Clostridium botulinum na ito, usually nakikita po natin sila sa mga nakalata. Okay, canned products. Lalo na pag nakita nyo na po sa bahay ninyo na yung lata ay nag-bulge na, so wag nyo na po siyang kainin. It's because affected na siya ng Clostridium botulinum. Kasi bakit nagkaganon? Ano nangyari? It's either po kasi hindi tama yung kanila doon sa delata. Hindi nabigyan ng specific na oras para siya ay malutong mabuti. Okay? So, yun yung mga anaerobic na bubuhay kahit po walang oxygen. So, importante po yan na matignan natin. And yung moisture, last moisture. Alam naman po natin kapag may, ang tawag dito, mas mataas ang moisture sa paligid natin. Diba? Si microorganism po kasi gustong-gusto nila yung mabasa-basa. Okay? So, water is essential para sa growth ng microorganism. Perishability of food is related to the moisture content and the water activity level. Pansinin niyo po pag kayo ay nagluluto, no? Yung takip or nagsaing kayo, yung takip ng inyong sinaing. Dahil meron siyang moisture, kaya na in-ina, binuksan ninyo. Tapos yung moisture nandoon, pinatulo ninyo sa kanin ninyo. So, instead na na-in-in na siyang mabuti, masisira siya later. Sasabihin nyo, bakit kaya mabilis masira yung kanin? Hindi din natin napansin. Mahilig tayo, no? Pag binuksan yung tubig, tumutulo doon sa sinaing natin. Okay, moisture content is the amount ng water sa food expressed as percentage. So, yung water activity is the amount ng water available for use and is measured on the scales of 0 to 1.0. Bacteria, yung yeast, and the molds multiply rapidly with a high water activity level above 0.86. So, the meat produced and soft cheeses are example ng food with water activity in this range. So, yan po yung dapat natin mga iniisip, no? Okay, ito na po yung mga ginawa in-exam ninyo. So, tingnan po natin. Kung may ballpen po kayo at nakita nyo po yung scores nyo, yan. Baka madagdagan po no? So, yung rigor mortis takes how many hours before it reaches the maximum stiffness? Ilang oras nga po ba? 3 to 4, 8 to 12, or 24 hours? So, ang sagot ay B. Bakit po ba B? Hindi ba pwedeng 3 to 4 hours? Hindi ba pwedeng 24 hours? Bakit 8 to 12? Okay. Okay, so, meron po kasing tinatawag na stages ang rigor mortis. Siguro some of you are already know naman po no? Ano ba yung rigor? Sabi natin, stiffness yan ng muscle. Pero hanggang saan ang extent niya? Okay, so una po kasi nade-delay or yung muscle niya is relaxed hanggang maubos niya yung energy na meron siya. After niya maubos, mag-onset na yung muscle niya and begin to contract and it becomes rigid. And then, kapag nag-rigid na yung muscle niya, so the completion of the muscles is fully contracted and rigor mortis is completed. Okay, tapos bababa na po siya. Ibig sabihin, lalambot na ulit yung meat. Okay? So, an important aspect of this time period in the hot box is the onset ng rigor mortis. Okay? Yung paninigas ng kalamnan. In live animals po kasi, muscle is too loose and pre-moving to allow for movement. When an animal dies, the muscle begin to tighten due to the lack of energy. So, nag-stiffen or naninigas na po siya and the ultimate rigor sets in na po.
Rigor mortis in a beef carcass occurs between 6 to 12 hours after ng slaughter and is completed during the time the carcass in the hot box. Okay, kasi usually po, no, yung ATP tinatawag natin, yun po kasi yung adenotriphosphate na tinatawag natin. Once na po na matay na or yung animals, no, yung nai-stop na po kasi yung ATP po, siya po yung nagko-contract at nagre-relax ng muscle. Okay? So, yon na pag wala na siya, maninigas na siya. Okay, bakit 8 to 12, 6 to 12, pero nakalagay ko po kasi doon is 8 to 12. So, within pa rin naman po siya. Ganun po yung haba. Pero kapag po mas malamig, mas umiiksi po yung rigor mortis nila. There is something to do po kasi sa temperatura, no? Para mas mabilis. Kaya po pag kinatay po ang baka, kailangan po ilagay na nila agad yan sa chiller. Kasi kailangan matapos na po niya agad yung rigor mortis. Pero usually po talaga ganyan kahaba. Para po after the rigor mortis, babalik na po yung muscle niya para lumambot na po ulit. Okay? Okay, so yung common, tawag dito, mycotoxin, no? Chemical hazardous found in egg. Ito po, kinulayan ko po yung except for. Actually po kasi, may mga question din po kasi na tricky. Okay? So, ano po ba yung kinolon, aflatoxin, orchotoxin, fumonisin? Ano-ano po ba itong mga ito? Okay? Kasi except for daw eh. Alin po ba yung hindi daw common na mycotoxin that are chemically hazardous na nakikita sa itlog? So, yung kinolon po, ito po kasi ay mga broad spectrum antibiotic. Okay, so aflatoxin, orchotoxin, fumonisin. Okay, sa aflatoxin po, the residue of aflatoxin, ito po ay nakikita sa itlog galing doon sa nanay niya. Nanay talaga, no? Sa hens. Yung orchotoxin naman po is the fungi which has a possible carcinogenic naman po doon sa itlog. Fumonisin, these are mycotoxin of the fumicin group which have adverse effect in poultry health and productivity po. Okay, so ang sagot po dito ay kinolon po. Kasi except daw po eh. So lahat sila ay hazardous. Okay, the dressed, ano ba to? Okay, ano daw po yung tawag doon sa dressed animals na meron two sides? Is it fresh meat, white meat, or carcass? So may nakita naman po ako, may nagsagot sa inyo is carcass. Fresh meat po kasi, so ito lang yung fresh meat nakikita. Eh sinabing two sides, no? Usually kasi kapag ang baboy, baka, kalabaw, kapag po yan ay na-split na sa dalawa, ang tawag na po dyan ay carcass. Okay? Sige. So, what is the descending percentage ng meat composition? So, nandito naman po yung ano natin. So, A, nakalagay ko pala 1, 2, 3, 4. So, A, B, C, D po. Protein, fats, water, nitrogen, carbohydrates. Ibig sabihin po kasi ng descending order is ano po yung mas pinakamataas, pababa, no, na component or the compositions ng meat natin according to the percentage. So, ang atin pong meat is composed of 75% ng tubig. Ang protina po niya is 19%. Ang fats po is 2.5%. And the carbohydrates na 1.2 and nitrogen 1. Meron din po kasi minsang may contain din po ng ash at saka ng mga mineral to complete the 100%. So, ang sagot ay number 4 or D. Ang sagot po dyan. Okay, so in the living animals, what is the usual pH value of lean meat? Is in between 5.0, 5.5, 5.6 to 6.7, 6.8 to 7.2. So yung pH po kasi is refers, sabi natin kanina, the level of acidity or alkalinity sa meat natin. And it plays a crucial role in determining the quality of the meat you eat. No? A proper pH level ensures that the meat is fresh, tender, and juicy. And it's also help in preserving the meat for a longer period of time. When the pH level in meat is too high or too low, nagre-resulto ng spoilage, discoloration, and even a sour taste.
That's why it's crucial to maintain the right pH level in meat to ensure the healthy, safe and consumption. Bakit nga po ba 6.8 to 7.2? May naka-highlight po dyan, ano? Ito po ay sa mga buhay pa na animals. Tapos, yung nasa loob, yung hindi pa kinakatay, no? Yung lean meat po nila ay nasa ganyang range po. Pero, kapag po yan ay nakatay na, magbabago na po yung kanyang pH. Nag-iiba na po yan, lalo na po kapag ito ay na-expose na po sa air. Okay? And this is also have, in ano po, meron niyang, it's this, meron din yan something to do with the color. Okay? So, mamaya po tingnan natin. So, ayan po, living pa po kasi sila, buhay pa. Hindi pa po nakakatay. Okay? So, under normal circumstances, the color of meat is in the range of red. No? Talaga naman may iba red, dark red, bright red, two is slightly red, and may differ from according to which the meat has been subjected, as well as the stage of freshness. But the natural color of fresh meat is red, dark red ba, bright red, or slightly red? Okay, bakit nga ba ang sagot ay dark red? Ito po, kasi nakadepende po sa myoglobin. Ang myoglobin, ito yung hem ng iron containing the protein that gives meat its color. And it is a great source of dietary iron. So the pigment responsible sa red color ng meat is oxymyoglobin. Okay, a substance or oxymyoglobin, a substance found in all warm-blooded animals. Pero yung fresh cut po, or bagong katay pa lang, ang kulay po niya is purplish in color. Or purplish po is dark red po, usually yung kulay. Okay? Okay, dito po, baka magkatalo po tayo dito. Carabao. So, ang sakit ay emaciation. Sumagot po ng withheld, may sumagot ng condemn, may sumagot ng fit. Tanungin ko nga po kaya bakit po condemn ang sagot niya? Or bakit withheld din? O bakit fit? Okay. NMIA, NMIC, Administrative Order Number 6, Series of 1975 for food. Okay. However, it is edematous and emaciated, the carcass shall be condemned. Alalahanin po natin tayo po ay food safety and sanitation. So, kapag po ang Carabao ay sobrang payat na, okay, kasi tinanong ko sila, Doc Chi, confused din ako bakit ba emaciated? Kung nutrition yung topic, there are still chance, no? Pagpapakainin nyo pa sila, okay, may chance na mapagaling nyo pa So, pwedeng i-withheld. And later on, maging fit siya for human consumption. Pero dahil tayo po ay food safety and sanitations, once the Carabao is nasa emaciation na siya, we have to condemn. So, in the living animals, the usual pH value of lean meat is in between. Di ko ata ito nailagay, ano? Ay, sorry po, di ko pala yun nailagay. Okay. Okay. Ano ko na lang po, bigay ko na lang din po yan later. Okay, di ko pala yun nailagay. Okay. So, another question po, no? An assurance that the food is acceptable for human consumption according to its intended use. Ito po ba ay hazard, food safety, or food suitability? Okay? So, pag sinabi po kasing hazard, okay, kasi nakalagay natin assurance that the food is acceptable for human consumption. Okay? According sa dapat niyang paggamitan. So, ang food hazard po kasi na tinatawag, it is a biological, chemical, physical agent sa food natin which is potential to cause adverse health effect. No? There are many microbiological hazard associated sa pagkain that can and do cause injury and harm sa human health natin. So, hindi po siya hazard. Food safety. So, this refers to the conditions and practice that preserve the quality of food to prevent the contaminations and food illnesses. And why is it that, ay, nasa na po tayo isa ko. O bakit food suitability yung sagot niya? Ano ba yung suitability? O, ata nalagay dito So, pag sinabi po kasi yung food suitability, baka okay, food suitability po kasi, meaning to say is, yun po ay magdi-distinguish, no?
na dapat po yung kinakain natin ay magsusuit for human consumption and acceptable po lagi, no? Para ma-assure natin na yung pagkain na ah, gagamitin natin ay intended for the use. Kaya po, food suitability po ang tamang sagot doon. Okay? Hindi ko po pala nalagay. Kukumpletohin ko na lang po. Okay, so science-based preventive approach is important to ensure food safety and suitability. Again, narinig na naman natin. And how is going to achieve? Paano ba natin to ma-achieve? Through HACCP po ba? So narinig na po ba natin yung HACCP? Ano po ba yung HACCP? Okay, so yung HACCP kasi na tinatawag, dito rin naman po ata ito. Okay, ayan. Sige. Through good hygiene practices or by having food safety management action. So yung HACCP po kasi, it is an application ng mga scientific principle natin. No, ang HACCP ay referring to hazard analysis critical control point. Okay? So ito po yung analysis na to ay ina-identify muna niya yung critical control point. Kailangan niya ma-establish muna yung critical control point, ma-monitor niya yung dapat na gawing procedure para magkaroon siya ng corrective action. Ito po kasing HACCP na ito is actually yung food safety and hygiene. Ito po talaga yung nilalaman ng kanyang kabuuan ng lecture namin, the HACCP. Okay? Ano po ba itong HACCP na ito? Bakit kailangan? Para po, una po kasi kailangan ma-analyze natin saan ba or ano ba yung problema or yung mga hazardous waste, kailangan ma-analyze po muna natin. And then by then ma-analyze po natin, kailangan mag-identify po tayo which among of these yung pwede maging critical control point. Okay? And then after that, we identify, ma-establish na po natin yung limits na kailangan natin, hanggang dito ka lang. And then, kailangan po, kapag meron na tayong mga to, ma-monitor natin yung procedures na ginagawa natin and we have to take the corrective action para hindi na maulit kung ano man yung mga hindi dapat mangyari sa kanya. And then after ma-correct, kailangan ma-verify natin yung procedure. And then, yung pinaka-importante po is the record keeping and the documentation. So, most of you na mga nagtatrabaho po, no? Yung HACCP po is very important, no? Kahit saan po pwedeng gamitin ng HACCP kasi ayaw na nating maulit yung the same problem. Kahit hindi po sa BetMed part, kahit hindi po yan sa foodtech part, ang HACCP ay dapat laging nakaakibat para po yung mga trabaho ay hindi na waste, no? Pag may HACCP po tayo, most probably diretso lang yung trabaho natin. Okay? And how about the good manufacturing practices? Okay. Alam naman natin yung good manufacturing practices natin. So we need to have a proper food handling, personal hygiene and cleanliness, lalo na po sa mga tao, di po ba? Kunyari po, nag-check kayo. Kami po kasi sa mga planta ng mga food manufacturing. Okay? Paano ba yung tamang pag-handle ng pagkain? Yung mga tao bang nagtatrabaho, sila ba ay in hygienic way? Malinis ba yung kuko nila, yung buhok ba nila, wala bang alahas? Okay? Cleaning and sanitation activities, yung mga pinagamitan po, paano ba dapat yang linisin? Kailangan bang i-sanitize lagi every now and then? Okay, prevent ng cross-contamination. Maintaining proper temperature during storage and transport. Separating yung raw tsaka mga cook materials. And ensuring the proper rotations of the inventory. Ito po yung GMP na tinatawag. Okay? Mas specific na po kasi, no? Ang HACCP is, kailangan lang nating makita yung kabuuan. Pero ito, ini-specific po natin. Kasi may mga dapat na tayong ipatupad na batas sa GMP po eh. Okay, so yung food safety management system, it is a documented system para ma-ensure natin yung safety ng pagkain. So yan yung FSMS. And it could be certified with an international standard o yung mga ISO po tinatawag. The legal requirement is to establish a procedure to ensure safety according to the HACCP principle. Kasi tapat po yung management itself,
meron siyang ginagawang paraan para ma-assure niya yung sistema, no? Para ma-assure na ang pagkain ay safe. Dapat po documented, no? Ang sistema. Okay? So, ito po yung yung mga binigay ko kanina, saan ba siya magpo-fall? Okay. Yung chemical hazard. So, ano ba yung nagpo-fall doon? Yung arsenic, lead, radioactive, phthalates, yung mga organic pollutant. So, sa physical, so alam na natin, pag physical na sinasabi, yan yung mga equipments, eggshell, glass, and microbiology is yung listeria and salmonella. So, most of you naman po nakuha ito eh. Of course, napakadali naman po talaga. Okay? Categorize lang natin sila. Okay, if the meat remained close to pH value of 7 after several hours and become DFD, it should not be used for. Okay, ano ba yung DFD na tinatawag? Yung karne po ay nangingitim na po, no? Iba na yung itsura niya at nagda-dry na po siya. Tingnan po natin yung karne na iniwan nyo sa labas ng ilang oras. Dahil may hangin, magda-dry po siya. Firm, no? Matigas at magigitim siya. So, hindi siya pwedeng gamitin. Saan? Yung cooked meat products, pwede ba? O bakit sa meat and meat products? Yung cooked meat products po kasi, yun yung mga usual po na niluluto natin, no? Sa bahay. Pero hindi rin naman po pwedeng gamitin dyan. Okay. Meat, bakit sa specific sa meat and meat products? Ito po yung mga processed product po natin. No? Hindi po siya pwedeng gamitin kasi po kapag ang karne ay nasa ganyang pH na po, no? Tagal na sa labas at nag-DFD na po siya, kahit anong gawin pong remedyo ni Foodtech, never na pong maibabalik yung ganda ng karne. Kasi hindi na po kumbaga irreversible na po siya. Okay, so hindi siya pwedeng gamitin meat and meat products kasi sabi, ang mga kahit po ba process yan, it should be, of course, no, quality po dapat. Okay? So, mamaya, tingnan po natin. Hindi ko kasi makita pag ano. Wait lang. Okay, yung surfaces which has been in contact with the air for all this period, ano po yung nagiging kulay, no? Ng surface, mid surface po no? Yung labas lang, after which it has been contact sa air. Ano po ba yung nagiging kulay na? Pale red, slightly red, dark red, bright red. Okay, bakit bright red? Kasi ang karne po, once na na-contact na po sa air, nagiging bright red na rin po yung color niya later on. Okay, ito po. Kanina tinatanong ko eh. Okay, ano ba yung sapremia? Ang sapremia po kasi is a toxic state resulting from the presence in the blood of toxic product of putrefactive bacteria and often accompanying gangrene of a part of the body. Bakit rejection of affected air? Bakit hindi condemn? So, depende naman po kasi sa level, no? Ah, sa akin po kasi kapag yung gangrene na pwede naman po tanggalin eh. Okay? Yung affected area lang po. Okay? Hindi naman necessary. Depende po sa severity ng pagkakaroon niya ng sapremia. Okay? So, rejections lang ng affected area and then okay naman po. Okay, tanggalin yung gangrene. Sa may na kasi ako nabasa regarding doon sa sapremia. So, meron pong text ako nabasa with regards yan. So, depende rin sa severity ng sapremia. Okay? Yan po. Okay, so describe daw yung appearance ng healthy food animals. Marami po nakasagot sa inyo dito. Hindi ko naman na siguro po kailangan, kasi most of you, lahat po kayo ay veterinaryo. Alam po natin, no? Na kapag healthy yung animal, it should be yung eyes. Okay, ano ba dapat? Actually, yung ears, it's not only dapat wala siyang discharge. Pero yung alam niyo po yung pag may nakarinig ng konting tunog, no? Susunod po yung tenga niya eh. Gumaganon po yung tenga niya. So, ibig sabihin, healthy po yung animals. Isa po sa na healthy siya sign. Okay, so alam na natin yung nose, walang mucus, dapat moist, no? Yung mouth, walang lesion, etc. Yeah, that's all po. Okay po.
Yung iba po, hindi ko na po na ano kasi alam na ano naman po yung ano nyo mga sagot ninyo. Okay naman po. Okay, so i-send ko po kay Doc Gom yung ano po nito, tawag dito, para baka makatulong po later sa inyo. Okay?